Yung takot kasi hindi sila takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Matapos pong magpasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, kaugnay nga dito sa kini-question niyang impeachment, kaliwat kanan po yung mga pagtuligsa na inihayag, lalo na yung mga nasa Kamara. Mali po ba na dumulog sa Korte Suprema? Parang ganun yung sinasabi pa nila na tumatakas ang Vice Presidente. Pero para sa pangkalahatan, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na naniniwala ka na may mali doon? Siyempre hindi. Karapatan niya ng bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino na dumulog sa korte. Dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutulog sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court, 'di ba? Na mag-file ng kung ano-anong petisyon. So, yun, tingin ko hypocritical, number one. Tapos number two, sabi ko nga, kasalanan nila yan eh. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito. Kundi, ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So, bakit ko, kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, 'di ba? Sila yung takot kasi hindi sila takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. At itong maaring magiging desisyon, hakbang na ito ng pangalawang Pangulo at ang magiging desisyon ng Korte Suprema, hindi po ba makakatulong din po ito sa Kamara? Lalo na doon sa pag-formulate nila sa hinaharap po mayroong desisyon niya itong Korte Suprema kaugnay sa magiging rules of procedure nila sa impeachment na dapat din ayon sa Constitution, Attorney? Dapat nga nung nung binasura na nung Supreme Court yung unang impeachment, ginamit nila yung pagkakataon na yon na ayusin yung rules nila. At yun nga, siguraduhin na walang masasabi kung sino man ang subject ng impeachment doon sa proseso. Pero yun nga sinasayang na nila yung oras natin dito sa impeachment na to dahil wala kang ebidensya bukod pa doon sa mas marami tayong problemang kinakaharap. Sana yun ang sinusolusyonan nila, 'di ba? Pero ginamit pa nila yung rason yung Supreme Court decision daw nung nakaraan na binibigyan daw nila ng due process si VP Sara, pero klaro naman na walang due process na nangyayari dito. Sabi ni Congresswoman Luistro noon that they will be fair, they will not prejudge. Pero doon sa first hearing, anong nakita natin? Bago pa magsimula yung hearing, si Congresswoman Laila De Lima, si Congressman Chel Jokno, tsaka si Congressman Percy, merong hawak na Mary Grace Piatos. So anong klaseng fair and not prejudged proceedings ang aasahan mo sa ganong klaseng mga miyembro ng Committee on Justice? Tsaka para pang yung nilalagyan ng kulay na nagpasaklolo daw sa SC, baka inakala na Saras Court ang Korte Suprema na sabi nyo nga po, sila nga rin dumudulog din sa Korte Suprema kung meron po mga
pag-question din, attorney. Mm. Eh, Hindi, para sa akin, inisip ko, alam ko, Admar, tatanungin mo yan eh. Pero iniisip ko, ano isasagot natin doon? Pero hindi kasi, it doesn't deserve a comment yung Sarah's court. 'Di ba? Napakababaw na komento galing sa isang mambabatas. Alam naman niya na karapatan ng bawat tao na dumulog sa Korte Suprema. Ang ang dapat iniisip nila is bakit siya nag-file, 'di ba? Harapin na lang nila yung reklamo. Yun ang dapat dito. Harapin na lang nila yung reklamo kasi kung nasa tama sila, edi papanigan sila ng Korte Suprema. Ganun lang kasimple 'yon. Pero yun nga sa akin, kung pinaghandaan nila itong mabuti, gusto talaga nilang tuluyan si VP Sara, ayaw nilang tumakbo siya sa 2028. Sana pinaghandaan na lang nila ng mabuti. Pero ang problema kasi diyan sa mga kalaban sa politika ni VP Sara, kahit sila hindi sila ang pananaw ko diyan is kahit sila may sarili-sarili silang agenda, hindi they don't trust each other also. So, naalala ko si Kiko Aquino D. Nag-file siya agad ng ng impeachment complaint bago pa man maubos yung 1-year period. Tapos nung in-interview siya, sabi niya kasi baka maunahan kami ng ng ibang kampo. So ganun yung pag-iisip eh. Imbis na ayusin na lang nila yung proseso kasi napahiya na kayo sa Supreme Court, ngayon minadali nyo na naman, tapos ngayon gagamitin nyo aabusuhin nyo yung mga kapangyarihan ng Kongreso para makuha yung gusto nyo. Pagka ganon, talagang mapipilitan yung si VP Sara na tumakbo sa Supreme Court para yun nga, para mapakita sa Korte Suprema na inaabuso na naman nila yung kapangyarihan nila. Opo. Sa tingin niyo po, yung ibinabato nila na pagtuligsa sa pangalawang Pangulo nang dumulog siya sa Korte Suprema na kesyo, sabi pa nga dito ni Congressman Sendanya, ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Tapos sabi pa dito ni Leila de Lima, yung kanina nabanggit ko, sabi niya, akala siguro nila yung SCI Sarah's Court na pwede nilang laging takbuhan para pagtakpan ng kadawagan at pagtakas sa pananagutan. At iba pang mga pagtuligsa. Kabaliktaran po ang talagang senaryo. Sila talaga yung parang natatakot ng dumulog kasi nga alam nila na may mali silang nagawa. Maaring ganyan ba at hindi ang pangalawang Pangulo po ang yun nga, yung kanilang mga ipinupuna dito sa pangalawang Pangulo? At saka may history eh. Admar, may history. Yung Supreme Court na mismo nagsabi na inabuso nila yung proseso doon sa unang impeachment. So, yung mga pangungutya na kumakapit sa Supreme Court, nasa tama si VP Sara eh. Ang Supreme Court na mismo nagsabi na tama siya. Mali ang Kongreso. So, yun ang dapat kutyain yung mga kongresista na napagalitan na nga, tuloy-tuloy lang ang pang-aabuso sa proseso. Now ngayon, doon sa unang yung mga petitioner na kumu-question dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo led by Attorney Israelito Torion, meron pong naging komento si Congressman Terry Redon dito na hindi daw papanigan dahil wala daw legal personality. Pero dito ba sa naging hakbang ngayon ng Korte Suprema sa tingin ninyo? Kasi kinonsolidate yung reklamo ni Attorney Israelito Torion and Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin kinikilala nito. And yung una pa palang yung unang pag-question din sa impeachment, tinanggap din ng Korte Suprema yung petition, Attorney. Tingin ko papayagan din yung petition. Kumbaga, i-entertain ng Supreme Court itong petition ni Attorney Torion kasi although wala siyang personal na standing, case of national interest. So as a taxpayer,
may karapatan kang questionin tong hakbang ng Kongreso. So nung unang impeachment, ang sa pagkakatanda ko, itong ang si Attorney Torion ay nag-file din ng petition at in-entertain naman. So tingin ko pati dito entertain din.